Bago natin kalasin yung ating serpentine belt ay kailangan munang magawa tayo ng marking dito sa end plate ng alternator at sa ibabaw ng bracket diretso. Lagyan din natin ng pangalawang linya sa alternator bracket para mamaya sa tension hahanapan natin ng mahanapin natin yung tamang tension niya. Hindi masyadong mahigpit, hindi naman masyadong maluwag. Paano natin yun malalaman? Yung noise ang pagbabasehan natin. Dapat wala tayong noise na maririnig kagaya kanina. Ngayon, pwede na nating luwagan yung 12mm na bolt. Gumamit tayo ng socket wrench para hindi mabilog yung pinaka-head ng bolt. Isa na yan, luwagan natin. Ayan, lumuwag na guys. Intention. Pero dapat luwagan pa rin natin yung isa pang bolt. Meron pa yung bolt sa ilalim, sa bandang baba ng alternator assembly. Pero ang size nun is 14mm naman guys. Luwagan na rin natin siya. Konting luwag lang. Huwag nating tatanggalin yung bolt. Luwag lang kailangan guys. Yun. Pwede nating itulak yung alternator pa-forward. Tapos, dahil maluwag na yung tension, pwede na nating alisin sa pulley ng alternator yung lumang belt. Ayan. Guys, mapapansin nyo yung ating marking na ginawa doon sa yung linya sa may end plate ng alternator at sa kanyang yung mga linya na yan sa bracket. Yan ang pinaka-guide natin mamaya pag nag-adjust tayo ng tension. Gaya nga ng sinabi ko, dapat yung eksaktong tension wala tayong maririnig na squealing sound or screeching sound. Sakto lang dapat yung tension. Ganito naman ang paglalagay ng belt guys. Halimbawa, kasi itong alternator natin sa may bandang taas, itong water pump sa bandang gitna, at ito sa ibaba ng engine, yung AC compressor saka yung crankshaft. Yan guys ay mga pulleys. Mga pulleys yan kung saan nakalagay yung ating drive belt. Paano natin ilalagay yan? So manggagaling sa bandang taas, ilagay muna natin dito sa AC compressor pulley. Yan dyan. Tapos sa crankshaft pulley. Ayan. Ganyan ang forma niyan. Habang hawak-hawak natin dito. Hawak-hawak natin dito kasi ito sa may bandang taas. Ngayon, naka-wrap na rin yan dito sa may water pump. Naka-wrap na yan halimbawa. Ayan. Para hindi na magalaw. So, dito kasi sa bandang dito, mahirap abutin ng kamay kasi masikip. Kailangan natin ng alambre para sungkitin natin dito. Habang hawak-hawak natin dito, habang hawak-hawak natin dyan, susungkitin naman natin dito. Ganyan. Para mailagay naman natin sa alternator pulley. Yun, ganun. Ayun guys. Pwede nang ilagay yung bagong drive belt. Ayan, sa mga pulleys. Yung sa panguli, dyan sa alternator pulley. Ihigpitan na natin ngayon yung tension guys. Gagamit lang tayo ng steel bar. Ayan, pang sikwat. Kasi habang tinutulak natin yan, yung ating alternator assembly, ay saka naman natin hihigpitan yung bolt. Doon ko na lang guys ipinwesto sa dati niyang tension. And then check ko mamaya kung ayos. Pagbabasehan ko na lang yung noise niya. Kung wala namang noise, pipirmi ko na lang siya sa tension na yon sa dati. Kung halimbawa naman ay medyo merong konting squealing, ay adjust nyo na lang yung belt tension. Yan, nahigpitan ko na yung tornilyo
Yung isa naman sa may kabilang dulo ng alternator bracket, kailangan na rin higpitan. Mamaya testingin natin. Tapos yung tornilyo sa ilalim ng alternator assembly, 14 naman ang size niyan, 14 mm. Higpitan na rin natin, guys. Ayan. Pagkatapos natin mapalitan, ma-replace yung ating drive belt at na-i-adjust na natin sa tamang tension yung ating tensioner. Ayan na siya, guys. Tahimik na siya, wala na siyang squealy sound. Ayan, guys, dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.